sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Ang tao ay nabubuhay sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for 40 days to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live on bread alone." Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, "I shall give to you all this power and glory, for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I wish. All this will be yours if you worship me." Jesus said to him in reply, "It is written, you shall worship the Lord your God, and him alone shall you serve." Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you, and with their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone." Jesus said to him in reply, "It also says, you shall not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every temptation, he departed from him for a time. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Muli po, pasensya na sa pagkahuli ha. Usual din ang dahilan, pero pasensya pa rin po. Shout out sa ating mga OFW, na mga kapatid. Ang pulang laso na ito ay laging para sa inyo. Saludo po kami para sa sakripisyo nyo, para sa bayan na ito, at para sa kanya-kanya nyong pamilya. Welcome sa Our Lady of Last at Kwasay Parish, kung saan ayos lang miyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal, upang maging maayos ang lahat. While alam nating pare-pareho na ang temptation o tukso ay hindi pa naman kasalanan, ito naman din ang ginagamit na primary weapon ng demonyo para talagang magkasala tayo. Kaya sa napakaraming mga tukso, yan ang dahilan kung bakit marami ng winasak na tahanan, kay rami ng matang pinaluha, kay rami ng pusong sinugatan. Huwag mo nang dugtungan. Huwag na po nating dagdagan, ang marami ng mga kasalanan. Ang paraan, iwasan ang mga tukso na yan. Hindi po ang tukso ang iiwas sa atin. Kahit ilang beses nating awitin, "O tukso, layuan mo." Lalapit at lalapit ang tukso. Kahit saan tayo magpunta. Kahit nga sa simbahan tingnan po niyo yung katabi niyo.
Matutokso kang mainis. Joke. Pero sinabi sa Job 1 verse 6, noong araw na magkatipon ang mga anak ng Diyos sa harap ni Yahweh, nandun din si Satanas. Nakita nyo na? So kahit sa simbahan, may tukso. Kaya nga, kanina ka pa nabobore eh. Naantala yung mise. Si Father naman eh. Pa-picture pa kasi ng pa-picture sa mga gustong magpa-picture. Mamaya, ikaw rin, makita mo. Kaya nabobore ka kapag mahaba ang homilya, samantalang hindi mo nararamdaman yan pag nag-Netflix ka. Pag nakikipag-inuman ka, kapag nakikipag-chismisan ka. So saan nanggagaling yan? Kaya nga imbis na magdasal, habang hindi pa nagmimisa, nag-cellphone ka, nakipagkwentuhan ka, dinistract mo, sarili mo, katabi mo, pati nakakarinig, nakakakita sa inyo. Gumagala ang mga mata mo, nakapamimintas ka sa isip mo, nasa loob ka ng simbahan ha, kaya nga parang gusto mong lamutakin yung mukha nung batang malikot sa tabi mo, di ba? Kasi kahit sa simbahan, may tukso. But the good thing is, the devil cannot force us to sin. Hindi tayo mapupwersa ng demonyo magkasala kung ayaw natin. Pero ipakita natin sa kanyang ayaw talaga natin. Kasi kung minsan, sabihin natin, ayaw ko. Sabihin ng demonyo, ayaw ko sa'yo. Dinala mo pa rin yung cellphone mo sa kwarto mo eh. Konti lang, manunood ka na naman ng porn. Alam ng demonyo, kapag ayaw natin talaga, kapag bago ka matulog, may internet man sa bahay ninyo, ilalabas mo yung phone mo kasi ayaw mo makapanood ng hindi maganda, ng mga porn, ng mga hindi magagandang palabas. Sabihin ng devil, ayaw talaga. Next time na lang, balik tayo. At least napaalis mo sila. So ipakita natin na ayaw natin. At tulad ng ginawa ng ating Panginoon sa ating gospel reading. Napansin po ninyo, di ba? Hindi niya pinadama ang demonyo. Kaya nga sabi ng demonyo, okay, ayaw, wala tayong pagkakataon ngayon. Next time na lang. Kasi sa una pa lang, sinosopla na niya eh. Yung mga words na sinabi niya, nasusulat, pangontra, para bang sinasabi niya, tumahimik ka. Wala kang mapapala sa akin. Kailayo nito sa ginawa ni Eva. Di ba si Eva nakipagkwentuhan sa ahas? Kaya nagkasala ang bruha. Dinamay pa yung asawa niya. Ang sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Ephesians 4:27, do not give the devil a foothold. Do not give the devil a foothold. Why? Bakit? Because the devil, the enemy, will surely take advantage on even the smallest foothold, the tiniest ground, the briefest opportunity. Sa madaling salita, bigyan mo siya ng kahit 1% lang. 1% lang na tsansa. Natuksuhin ka niya. The devil won't be like, 1% lang, ayoko. Hindi. The devil will be like, okay, kahit 1% lang yan, pagtsatsagaan kita. Masira lang kita. Ganon ang diablo. Gigil na gigil siya sa iyo, sa akin, sa lahat sa atin, dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Alam ng demonyo na hindi niya man matalo ang Diyos, kaya niyang saktan ng Diyos. Sasaktan niya ang Diyos sa pamamagitan ng pagtukso at pagbulit sa pagkakasala sa mga anak ng Diyos. Kaya, in other words, sabi ni St. Paul, do not give the devil a chance to work on you. Diyan mo mapupuri yung sinabi ni Paring Coco. Totoong buhay ito ha, Coco Martin. Sabi niya sa isang interview, ako, sa araw-araw ng buhay ko hanggang ngayon, ang daming temptasyon, ang daming pagsubok. Paano ko nalalabanan? Isa lang. After work, uwi. Kasi alam ko na pag hindi ako umuwi, lahat ng kademonyohan, lahat ng mga pagsubok na andyan sa paligid,
Hindi ko na kailangang madapa pa para matuto. Kaya pagkatapos ng trabaho ko, uwi. Bakit? Para makaiwas ako sa lahat ng mga masamang bagay. Mga misis, sabi mo sa asawa, narinig mo si Batang Quiapo? Pinanunood mo yan. Pakinggan mo. Sabi niya, pagkatapos ng trabaho, uwi. Diretso. Ang point ni Coco, bakit ka pupunta sa lugar na alam mong pwede kang magkasala? Bakit mo sasamahan yung mga taong alam mong po pwedeng magbulit sa iyo sa pagkakasala? At bakit mo gustong magkaroon ng isang bagay o access sa isang bagay na po pwedeng mag-lead sa iyo into sin? Kahit na hindi ka sigurado, basta may kutog ka lang kahit papaano, bakit mo mabibigyan ng chance ito? Si paring Coco na nagsabi niyan. Dagdagan natin. Baka hindi ka pa kuminsido. Si paring Ian Veneracion naman. Certified, legit, faithful, loyal. Sabi niya, madaling mamabae, pero yung sticking to the one, you know that's meant for you. That's the right path. Pre, Coco Martin na yan, ha? Pre, Ian Veneracion na yan, ha? Guwapo! Guwapo! Nakita niyo, lumulutang yung kapangitan ko. Nagigitnaan ako eh. Guwapo eh! Bakit ko ina-emphasize to? Guwapo, ano pa? Mayaman, ano pa? Sikat. Anong ibig sabihin nun? Ito ang napakaraming mga tugsong nagkalat sa dalawang taong ito. Pero nalalampasan nila sa tulong ng Diyos. Ikaw, pre, manalaming ka, pre. Tsura mo. Lolo ko ka pa. Wala ka pang pera. Diba? Anong pagkakaiba niyong dalawa? Ha? Silang dalawa, sa tulong ng Diyos, umiiwas sa tukso. Ikaw, tinutulungan ka ng Diyos, iniiwas ka. Patukso ka ng patukso. Ewan ko sa'yo. Walang pagkakaiba pagdating sa grasya. Lahat tayo tinutulungan ng Diyos. Ano ang sabi? Sa Santiago 4:7, James 4:7, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Sa Tagalog, labanan niyo ang demonyo. Lalayo sa inyo. Yung dalawang yon, napakaganda ng kahulugan nun. Anong sabi ng Panginoon? Labanan mo. Ang ibig sabihin nun, kaya mo. Binigyan ka na niya ng grasya para gawin ito. My grace is enough for you. Labanan mo. Sa English, resist it. Iwasan mo. Kaya mo iwasan eh. Kahit nga nagkakasala na tayo, ang sabi sa Bible, bibigyan niya tayo ng daan para makatakas sa kasalanan. Yun pa kayang iiwas niya tayo sa kasalanan? Kakayanin. Basta ayawan mo. Lalo na kung simula pa lang ito. Kasi you see, hindi naman tayo basta natutukso eh. Lalong-lalo na yung mga matitinding tuksot. Pagkakasala, hindi. Hindi ka basta ng babae. Hindi ka basta na lalaki. Hindi ka basta nabaon sa utang. Hindi ka basta na-addict sa scatter, sa sugal. Hindi ka basta na-addict sa droga, sa sigarilyo, sa pag-inom. Hindi ka basta pumatay. Hindi ka basta nawala ng pag-asa. Hindi ka basta naging mukhang pera. Hindi ka basta naging palamura. Hindi ka basta naging ganyan. May mga pinagsimulan yan. Alam niyo, one thing about the devil, he cannot read our minds. Hindi niya kayang basahin ang laman ng utak natin. Pero one thing about him,
inoobserbahan niya tayo kung anong ating gusto, yung desires natin, yung cravings natin, yung mga sinasabi natin, yung mga iniisip natin, yung pinapanood natin, yung pinakikinggan natin, yung attitude natin kapag tayo nasa lugar na ito, kapag kasama natin ang mga taong ito, yung mga pet peeves natin, yung mga nagtitrigger para magalit tayo, pinagsasama-sama ng demonyo yan, yung mga info na yan. Saka siya, sasabihin niya, ito ang tukso na bagay sa kanya. Unti-untiin natin, nang hindi niya namamalayan, hanggang sa iset up na natin siya sa isang napakalaking tukso na hindi na niya nakakayaning paglabanan. Mahirapan na siya kasi nasanay na siya, nagka-pattern na. Una muna, pakikipagkaibigan. Yan, makipagkaibigan ka lang naman. Ayan na yun eh. Una muna, mangupit ka muna. Yun na yun eh. Nagsimula ng maliit lang. Alam po ninyo, nakakatawa pero nakalulungkot din, yung mga Pilipino na nagre-react against sa mga Pilipino na nagpuput up ng stance against pangbubuli ng China. Mula noon hanggang ngayon, nakakatawa, nakalulungkot din po kayo. Kasi anong resulta nito? Unti-unti nating pinadadama. Hanggang sa yung isla, parang sa kanila na. Hanggang sa ini-espiya na tayo, kahit ang mga base militar natin. Hanggang sa pinagbawal na ng Pangulo ang Pogo, hanggang ngayon may Pogo. Hanggang sa yung isang pusa, nananahimik, sinipa. At nang sitahin, mayabang pa. Magreklamo daw tayo sa Chinese Embassy. Ano yun? Nagsimula lang, syempre na, hindi ipinagtatanggol ang sarili. Don't get me wrong, hindi tayo makikipaggera. Ano ba naman ang laban natin sa China? Ang sa akin lang sa mga simpleng bagay, naman tayong pabastos, paapi na lang sa kanila. Kasi lalaki ang ulo nila. Bakit tayo napunta dyan? Ang malaki, nagsisimula ng maliit lang. So seriously, in a more serious and personal note, dito mo po maintindihan yung kalagayan ng mga taong labis na apektado sa malaking pagkakasala o pagkakamali ng isang tao. Halimbawa, yung kalagayan ng isang misis na niloko ng kanyang mister. Yung kalagayan ng isang magulang, lalo na yung OFW, na akala niya matino yung anak niya, pero hindi pala. Yung kalagayan ng isang anak na inabandona o pinabayaan ng kanyang magulang, nang ganun lang, nang hindi niya alam ang dahilan. Yung kalagayan ng isang kapatid na ginulangan ng kapatid niya sa mana. Yung kalagayan o sitwasyon, yung sakit na naramdaman ng isang taong tinraidor ng pinagkatiwalaan niya. Yung kalagayan nila, yung sakit na nararamdaman nila, yung pinagdaraanan nila na kahit na humingi na sa kanila ng tawad yung tao at pinatawad na naman nila, hindi pa rin sila makapag-move on sa mahabang panahon. Bakit? Simple lang. Sapagkat may mga pagkakataon na sa kanilang pag-iisa, hindi na maiwasang maisip. Kahit na kuminsan sa panaginip, kung gaano sila katagal at kung gaano karaming beses silang niloko, binaliwala, sinaktan ng taong minahal nila at pinagkatiwalaan. Lalong-lalo na kapag napapagdugtong-dugtong na ng mga yan. Sabi niya dati, pupunta siya ng probinsya kasi bahagi ng trabaho. Magkasanang man na pala sila. Tagal niyang hindi umuwi. Magkasama na pala sila nung bahay niya. Ilang taon akong nagbibigay ng pangmatrikula. 3 taon na pala siyang hindi pumapasok. Pirma ako ng pirma, tiwala ako kay kuya. Pero ang manas sa kanya na pala. Pahiram ako ng pahiram, ako yung naaawa naman. Hindi na pala talaga ako babayaran. Di ba? Mas nagsisink in
mas nagiging mabigat. Kasi hindi naman po pwedeng ni kahit minsan hindi mo siya naisip eh. Hindi naman po pwedeng ni kahit minsan hindi ka nakonsensya at hindi ka sinabihan ng Diyos, maawa ka sa asawa mo. Maawa ka sa magulang mo. Maawa ka sa kapatid mo. Subalit sa tinagal-tagal ng panahon at sa napakaraming beses na yan, nakinig ka, hindi. So consciously, nagkakasala ka. Sa mga lawyers dito, hindi ko alam pero ang alam ko, isa sa mga elemento ng murder, yung pinatay mo talaga, yung nakikita mo ng patay na patay ka, ano mo pa rin. Murder yun eh. So di ba parang pinatay mo siya? Kasi conscious ka na sinasaktan, sinisira mo na siya at ang iyong pamilya. Kaya ako minsan, may mga magko-confide pa sa akin, miyak pa, Father, humingi na ako ng tawad sa asawa ko pinatawad niya naman ako, pero bakit hanggang ngayon 1 taon, di pa rin siya masaya. Minsan nagdududa pa rin siya. Akala nila kakampihan ko sila. Sabihin ko, Brad, buti nga pinatawad ka eh. Napakatindi ng ginawa mo. Kaya lang mas matindi yung pagmamahal niya sa iyo at sa pamilya ninyo. So pasalamat ka at pinatawad ka. Hayaan mo lang siya. Kasi sinugatan mo siya eh. Naghihilom pa lang yung sugat. The mere fact na pinatawad ka niya, gusto niyang maging ayos na kayong dalawa. Kaya lang, gusto ba niya yung nararamdaman niya? Hindi. Igalang mo. Hintayin mo. Pagtsagaan mo. Pinatawad ka, pero ito'y epekto kasi ng ginawa mo. Sana mga kapatid bago tayo patukso, mag-isip. Hindi lang yan yung tukso. Marami pang mga tukso. So kung hindi mo susupilin sa simula pa lang, baka malinlang ka na ng demonyo. Isipin mong hindi lamang ikaw ang gusto niyang sirain Kung ikaw lang sana, kung ayaw mong pabigil, sige. Pero ang mas gusto niyang sirain, yung mga taong mahalaga sa iyo. Kasi kapag sila ang nasira, mas mahirap ang dating. Wala namang kasi silang kasalanan. Tapos pati sila sisirain. Remember what Jesus himself told us, The devil or the enemy only comes. Gusto ko yung word na only. Kasi parang sinasabi ng Panginoon sa atin, walang gustong gawin ng diablo sa iyo. Ano man ang pleasure na naibibigay niya sa iyo. Ang tangi niyang gustong sabihin o gawin sa iyo, to steal, to destroy, and to kill. Diba lagi natin sinasabi, okay lang na manakawan, wag lang masunugan. Kapatid, ang demonyo, hindi ka lang nanakawan. Susunugin ka pa. Literally and figuratively. At papatayin ka niya, pati ang pamilya mo, pati ang mga magagandang pangarap mo at ng pamilya mo. At yun ang mas masakit, sigurado, kung talagang mahal mo ang mga ito. Alam naman natin na ang kaligayahan ng buhay ay ang makitang maligaya ang mga tao sa atin ay mahalaga at tayo ang dahilan ng pagngiti nila. Conversely, ang magiging napakasakit para sa atin, lalo na kapag tayo nagsisisi na, ay ang makitang nasasaktan at umiiyak pa rin ang mga tao sa atin ay mahalaga. At alam natin, tayo ang nagdulot at naging dahilan ng mga ito para sa kanila. Sana mga kapatid, maging matibay tayo laban sa tukso. Hindi man na para sa atin, para na sana sa mga taong minamahal natin o kung hindi man natin mahal ng totoo, at least, tanawin nating utang na loob yung totoong pagmamahal nila sa atin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya.
Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringin ng Diyos ang sama, alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ako. ang samo ko. Alam kong diringin ng Diyos ang sama ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdadaanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringin ng Diyos ang sama. diringgin ang Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo ko na maging matibay laban sa tukso. Lalong-lalo na sa mga tukso na pwedeng ikasira ko at ng pamilya ko. Pinagdarasal ko rin po, Panginoon, ang mga tao na sa tingin ko ay nasisira ng tukso ng diablo. Yung mga walang direksyon ng buhay, yung mga gumagawa ng problema. Panginoon, sana makonsensya naman sila. Hindi man na para sa kanilang sarili, kundi para na sana sa mga taong totoong nagmamahal sa kanila. Panginoon, tulungan mo rin po ako kung nandoon ang tukso, kung minsan na mag-give up na ako o mawala na ako ng pag-asa. Tulungan mo ako na papaglabanan ito. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka nag-iisa sa lahat na ito. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Kristo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, tandaan natin na yung eksena sa Ebanghelyo na nakalampas sa tukso si Kristo, hindi lang ito sa puntong iyon. I mean, yung tukso kay Jesus na to turn the stones into bread, yung gamitin ng kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakanan, hindi niya issue yan. Kailanman hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang sariling kapakanan. Pangalawang tukso ng diablo sa kanya, yung kayamanan, hindi niya rin issue yan. May choice siya na ipanganak siyang mayaman, pero kanya hindi inisip yan. Yung tukso para sa kanya na sumikat, magpatihulog para sumikat ka, hindi niya issue yan. The point is, bago pa man yung tukso kay Jesus sa Ebanghelyo, matagal niya nang napagtatagumpayan ang mga tukso ito. Sa una pa lang, napagtatagumpayan na niya. Sana ganun din tayo. Sana laging magdasal, laging magpakabuti. Kapatid, matutukso at matutukso pa rin tayo. Pero, pag natukso tayo, madaling bumalik sa pagpapakabuting tao. Kasi hindi na tayo namihasa na lagi na lang nag-give in sa tukso. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in